ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ay ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Patutugtugin natin ang buang video nang hindi mawala ang konteksto ng kanyang ipinapangaral. At ginagawa natin ito sa pamamagitan ng fair use. At bibigyan natin ng komento pagkatapos ng video. Ang mapapanood ninyo ngayon ay pasasalamat sa Apalit Pampanga Convention Center. Halina at atin ang panoorin. Sinasabi nyo na parang nagdadahilan tayo, nagpapaliwanag pa tayo, pananalangin, tapos parang nag-i-explain ka. Yun, naalala ko nga po kanina. Yung sinasabi po sa paksa na ang nagiging dahil ng lalong pagkakasala nga ng tao, maging sa loob ng iglesia, yung sinasabi po doon na yung nagdadahilan, yung nasa Roma, na nagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso, na pinatototohanan ito pati ng kanilang budhi, at ang kanilang mga pag-iisip ay nagsusumbungan o nagdadahilanan sa isa't isa. Na minsan nga po, yung isip mo parang nakagawa ka ng mali, tapos parang nangangatwiran ka pa na, uy, kaya alam mo na lang naman ginawa yun, kasi ganito, nagja-justify ka doon sa iyong nagawang mali. Tapos minsan naman, yun nga pong hinahatulan mo naman yung sarili mo na parehong mali. Parehong hindi tama na ganun ang mangyari sa atin. Kasi kung hahatulan naman natin ang ating sarili, wala tayong karapatan dahil ang Diyos siya lang ang pwedeng makahatol kasi siya lang ang nakakaalam ng ating puso. At mas dakila siya kaysa sa ating puso. Pagka naman tayo nagdadahilan lang naman, masama din po dahil pagka parang hindi mo ina-acknowledge na may mali ka, tutuloy-tuloyin mo naman ang paggawa ng mali. Gagawa ka ng gagawa ng mali kasi hindi mo naman wala ka ng palang kasalanan Parang na-justify mo yung ginawa mong mali. Ganun po, doon lumalala, doon tayo lalong nagkakasala pagka ganun. Kaya ang talagang kailangan lang po natin gawin para huwag lumala ang ating kasalanan, tanggapin natin na nagkasala tayo, tapos humingi tayo ng tawad sa Diyos. At humingi ka ng tawad. Huwag mo nang ipaliwanag sa Diyos na sasabihin mo, parang mag-i-excuse ka. Kaya ako lang naman po nagawa dahil yung asawa ko, pinabayaan ako, hindi umuwi. 6 na taon na, ayaw umuwi. Kaya ko lang naman po nagawa yun. Hindi dapat na dahilan yun Sis Luz. Opo. At kung napansin mo, kapatid na Luz, kapatid na Dani, yung nasa 2:15 ng Roma, ang nagdadahilanan at nagsusumbungan sa isa't isa, yung pag-iisip kontra sa puso at budhi. Opo, yun nga po, Brad Eli. Yung isip, nakikipagkontrahan siya doon sa puso at budhi. Kasi yung isip nga po natin, ang siyang talagang laging parang target ng demonyo, yung reasoning natin, yun yung kumokontra, yung sinasabi minsan, iniisip minsan natin, kakontra ng ating budhi, silang dalawa naglalaban. Sa loob mismo natin, nangyayari yun, na nag-aakusahan, tapos minsan naman, nag-i-excuse naman yung isip, pero inaakusahan naman siya ng budhi. Ganon po. Meron talagang ganong nararamdaman. Ganito di ba?
Di ba totoo, Sis Luz? Minsan inaamin naman ng budhi mo na talagang mali ka. Tama yon? Tama po. Nararamdaman mo ba yung Brad Danny? Opo. Minsan yung budhi mo, yung konsensya mo, nasasabi mo talaga namang mali ako eh. Di ba ganon, ano? Amen po. Opo, kapatid na Eli. Pero kung minsan, yung atin namang isip, nagsasabi, oh, hindi ka mali. Kaya mo lang naman nagawa yun eh. Siya kasi nag-umpisa eh. Ganon. Diba? Parang ganon, ano? Parang Opo. tinukso ka niya eh. Kaya hindi ka may kasalanan. Ini-excuse nung isip mo yung sinasabi ng budhi mo. Magkakontra yung isip mo at budhi. Kasi yung isip mo, minamanipula ni Satanas. Yun naman budhi mo, sinusulatan naman ng Diyos ng kanyang aral na kabutihan. Kaya, kumukontra yung budhi dun sa isip. Yun yung sinasabi ni Pablo, na nagtatanyag ng kautosang nasusulat sa kanilang puso, pinatototohanan ito pati ng kanilang budhi, at ang kanilang mga pag-iisip nagsusumbungan o nagdadahilanan sa isa't isa. Sa English, ang pagkakasabi, and their thoughts the meanwhile accusing or else excusing one another. Nangyayari yan deep within us sa ating kalooban. Ini-excuse ka nung isip mo, kinokondem ka naman ng konsensya mo. Pagka yun ang papakinggan mo, yung ini-excuse ka, hindi mo tatanggapin ngayong mali ka. Magtutuloy-tuloy ka sa kasalanan. Kasi ini-excuse ka nung isip mo eh. Habang kinokondena ka naman ng budhi mo. Basahin nga natin sa Kastila yan. Ya que muestran la obra de la ley escriba o escrita en sus corazones, su conciencia, dando testimonio, y sus pensamientos, acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. ¿O qué está aconteciendo de entre de nosotros? Es, o que nuestros corazones y conciencias está dando testimonio a las cosas que nos estamos haciendo, más nuestros pensamientos está acusando y en otras veces defendiendo o que nos hicimos batalla dentro de nos, hermano Brian, es batalla. Hermano Brian, batalla que está aconteciendo dentro de nuestro ser. Batalla entre nuestros pensamientos contra nuestras conciencias y corazones. Nuestro nuestros corazones y nuestras conciencias dicta a cosas buenas de la ley. Nuestros corazones con nuestra conciencia juzga si o que nos hicimos es cosa errada. Mas nuestros pensamientos acusando
o dependiendo o que nuestras conciencias y corazones dictan. Por eso, a batalla dentro de nos mismos. En português it says, pois mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os ou quer defendendo-os. O que está acontecendo dentro de nós, irmãos? É uma batalha. Uma batalha. Batalha dentro de nuestras almas. Por causa dos pecados, coisas erradas que nós estamos fazendo em nossas vidas. Por causa da lei de Deus, as obras boas da lei que são escritas em nossos corações e em nossas consciências, às vezes nossa consciência e nossos corações acusa-nos sobre as coisas que nós fizemos erradamente. Mas nossos pensamentos, contrando a consciência e o coração, acusando e, às vezes, dependendo o que nós temos feito. O que eu quero dizer, irmãos, é a batalha que acontece dentro de nós. Consciência e coração contra pensamento ou pensamentos. Pensamentos contra a consciência e coração. Porque isso é realidade entre nós. Às vezes, nossas consciências dizem que o que fizemos, o que nós fizemos é errado. Mas, às vezes, nossos pensamentos, influenciados por Satanás, está dizendo que o que nós fizemos é nossas culpas, mas por causa da culpa de outros. Porque eu fiz isso porque meu marido não está mais, não me ama mais. Por isso eu tenho relacionamento sexual a outro homem. Estamos passando a culpa que nós fizemos aos outros por meio de nossos pensamentos, que passa nossas culpas às outras pessoas. Nossos pensamentos está dependendo nossas obras erradas, porque o pensamento pode ser influenciado por Satanás, contrando o que nossas consciências dictam, que o que você fez é errado. Gusto ko lang maintindihan ng mga kapatid natin dito, mga kapatid, sa South America, yung ibig sabihin ng Apostol Pablo. Eso é o que causa para nos permanecer fazendo pecado o cometendo pecado por causa da briga
que está aconteciendo dentro de nosotros, dentro de nos, abriga entre pensamiento contra corazón y conciencia. Eso es experiencia de todos los seres humanos. Nuestras conciencias dictam, às vezes, que realmente o que eu fiz é errado, o que eu fiz é errada. Talvez sua consciência julga que realmente você é errado. Mas o pensamento, influenciado por Satanás, vai dizer, não é vossa culpa. Não é culpa de você, culpa da sua esposa ou seu marido, etc. Por isso, apóstolo Paulo está explicando a nós que tem briga que acontece. Isso causa para nós continuarmos no pecado. Por quê? Às vezes, nossos pensamentos acusam, às vezes, defende as coisas erradas que nós fizemos. Temos excuses. Como se chama? Temos excuses. Pauta português. Temos... como? Temos desculpas que nós estamos pensando, temos desculpas para os nossos pecados, passando nossas culpas a outros, fazendo desculpa para nós mesmos, que nós não deve fazer. Por quê? De acordo com a Bíblia, Deus é o único poder que podemos nós justificar. Por isso o apóstolo Paulo disse, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Deus justifica. Deus sabe o que está em nossos corações. Por isso, nós não devemos desculpar a nós mesmos ou acusar nós mesmos, porque Deus justifica. Vamos deixar na mão poderosa de Deus a decisão para nós. Nós não temos direito de acusar a nós mesmos ou desculpar a nós mesmos. A julgamento é de Deus, irmãos. I hope you understand that point. Agora, Sis Luz, Opo, Badili. di tayo dapat magpaliwanag sa Diyos. Alam ng Diyos ang punot dulo. Kaya sa panalangin, sinasabi ko, Panginoon, di po namin sinasadya. Mali yun, huwag na natin sasabihin yun. Alam naman ng Diyos kung di mo sinasadya, kung sinasadya mo eh. Mamaya, sinasadya mo naman talaga, sasabihin mo, di mo sinasadya, lalaki pa lalo ang kasalanan mo. Kaya, ang Diyos naman ang umaaring ganap, humingi ka na lang ng tawad, huwag ka ng mga tuwiran. Amen. No? Amen. Opo. Huwag na tayong mga tuwiran, humingi na lang tayong tawad, Sis Luz. Panginoon, patawarin mo po kami. Nalalaman mo po ang lahat ng bagay, patawarin mo po kami. At huwag din naman nating husgahan ang ating sarili, gaya ng binasa ni kapatid na Daniel. Ngayon, ang ating tanong, Sis Luz, ganito. Ano pa ang isang bagay na nagpapatindi sa kasalanan ng isang di umuunawa ng ugali ng Diyos?
Ang ugali kasi ng Diyos, ang ugali niya, magpatawad siya eh. Opo. Pag hindi mo inuunawa na gusto kanyang patawarin, lalong lalaki ang kasalanan mo. Bakit? Basahin natin ang 1 Pedro 3:9. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Ang Diyos pala, nagpapahinuhod. Ang kahulugan ng pagpapahinuhod sa English nga, ang pagkakasalin, long suffering eh. Yung pagpapahinuhod, Sis Luz, pagtitiyaga yun, naghihintay siya. Nagkakasala ka, hindi ka niya agad pinapatay. Nagkakasala ka, hindi ka agad niya hinahatulan. Hindi ka agad niya pinaparusahan. Nagkakasala ka. Kasi, ang ugali ng Diyos, gusto niya magpatawad siya. Hindi niya ibig na kahit na isa mapahamak, kahit sino mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Hindi niya ibig na sino man ay mapahamak. Yan ang sabi ng Biblia. Ngayon, kaya hindi agad siya nagpaparusa, hinihintay niyang magbalik loob ka at magsisi. Hindi mo nauunawa, ganun pala ang gusto ng Diyos. Kaya hindi ka niya pinaparusahan agad para magbalik loob ka at magsisi. Ang ginawa mo naman, sinamantala mo. Kung hindi ka pinaparusahan, tinuloy-tuloy mo ngayon yung kasalanan mo. Sinasamantala mo pagkakataon. 8:11 ng Ecclesiastes. Sapagkat ang hatol laban sa masamang gawa ay hindi isinasagawa agad. Kaya't ang puso ng mga anak ng mga tao ay lubos na nangalalagak sa paggawa ng kasamaan. Kung hindi agad nagpaparusa ang Diyos, ang inagawa naman ng mga anak ng tao na nagkakalubog-lubog na sa kasalanan. Iyon ang hindi nakakaunawa. Kaya dumadami lalo ang kasalanan. Alam mo kung bakit, Sis Luz? Bakit po? Kasi hindi niya nauunawa na kaya hindi siya agad pinaparusahan, naghihintay ang Diyos, nagpapahinuhod siya para ka magsisi, Amen. para kanya patawarin. Hindi mo naman inuunawa yung gusto ng Diyos na kaya hindi kanya agad pinaparusahan para magbalik loob ka at magsisi. Ang ginawa mo, kung hindi ka agad pinaparusahan, tinuloy-tuloy mo ngayon yung pagkakasala mo. Sabi ni Solomon, ang hatol laban sa masamang gawa, hindi isinasagawa agad. Kaya't, yun ang bunga. Ang puso ng mga anak ng tao ay lubos na nagagala o nangalalagak sa paggawa ng kasamaan. Sumasama ka palalo ng sumasama. Kasi hindi ka agad pinaparusahan ng Diyos para ka magsisit, magbalik loob. Gusto niya, kusang loob kang magsisi, magbalik loob. Ang ginawa mo naman, sinamantala mo, na hindi ka pa pinaparusahan, gumawa ka na ng gumawa ng kasalanan. Iyon ang nagiging dahil kung bakit nadadagdagan ng kasalanan, kapatid na Luz. Okay. Kaya mga kapatid, hindi ka pa pinaparusahan, itutuloy-tuloy mo yung ginagawa mong masama. Tuloy-tuloy mo yung pagnanakaw mo. Tutuloy-tuloy mo yung pambababae mo. Itutuloy-tuloy mo yung panlalalaki mo. Itutuloy-tuloy mo yung iyong pagtataksil sa iyong asawa. Itutuloy-tuloy mo yung iyong panluloko sa kapatid. Pananyansing sa dalaga. Panluloko sa dalaga. Liligawan mo sabay-sabay 5. Pagka ginawa mo yan, malululong ka na ng malululong, malalagak ka na ng malalagak sa paggawa ng kasamaan. Lalaki na ng lalaki kasalanan mo. Kanino? Doon sa mga hindi nakakaunawa ng ugali ng Diyos. Kasi kung nauunawa mo ugali ng Diyos, kahit mali ka, hindi ka pinarusahan agad, naghihintay kasi siyang maintindihan mo na ikaw ay mali,
naghihintay siyang magpatawad dahil ayaw niya na ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Yun ang ugali ng Diyos. Yun ang sinamantala ngayon ng tao. Ano naging resulta? Ang karamihan sa atin ngayon, mga tao sa mundo, kapatid na Luz, ang tao ngayon sa mundo, alipin. Alipin ng kasalanan. Alipin ng kasalanan. Ang mga politiko, alipin ng pagkaduhapang sa puder o sa kapangyarihan. Ayaw nang umalis. Pag nakatikim ng puder, ayaw nang umalis. Gagawin na ang lahat. Papatay na ng kapwa. Papatayin pati kanyang kababayan para manatili sa puder. Kaya ako nga minsan napupuri ko si Presidente Duterte Sabi niya kasi, pagkamali ako, di mag-resign ako. Diretsahan siya Hindi siya kapit-tuko kagaya ng ibang mga naging presidente. Kapit-tuko. No? Sa tungkulin o sa poder o sa kapangyarihan. Ang pag-ibig sa kapangyarihan, kung minsan, nagkakaroon ng nakakakurap. Meron silang kawikaan dyan Paano yung kawikaan nila dyan, Sis Luz? Power, yun po yata yung power corrupts. Absolute power corrupts absolutely. Yun po ba yun? Absolute power corrupt absolutely. Ganon. Pagka ikaw ay nasa poder, kagaya nung ibang mga nagiging presidente sa iba't ibang panig ng mundo, masama na isip. Kagaya nung presidente ng ngayon, ng Syria. Ayaw nang umalis sa pagka-presidente, pinapatay na yung kanyang mga sariling mamamayan na ayaw na sa kanya. Mabuti nga yung presidente ng Zimbabwe ba yun? Yung kamakailan, si Robert Mugabe, saan ba presidente yun? Kesa magkagulo-gulo pa, tumigil na siya, umalis na siya sa power. Pinasa niya na sa iba, si Robert Mugabe, saan presidente yun? Sa Zimbabwe. Halos 30 taon siyang mahigit na presidente ng Zimbabwe from 1987 to 2017. Nung makita niyang magkakagulo sa kanyang bansa, mabuti naman, umalis siya. Parang si Erap, no? Si Erap, nung makita niya na magkakagulo, nagkaka-EDSA na, para rin si Marcos. Nung nakita niya, sabi ni yung chief of staff niya, sino ba yun? Si Fabian Ber. Si General Fabian Ber. Sabi niya, Sir, bombahin naman natin, sabi. Kung nasa EDSA, sabi ni Marcos, wag kayong mambobomba, sabi ni Marcos. At pumayag na lang siyang umalis kesa mabomba yung mga taga-EDSA. Sabi ni Bere, eto, pakinggan nyo ito. At a palace news conference, his top general argued with him. I understand you gave them orders to wait. I told them to wait because there are many civilians near our troops, and we cannot keep on withdrawing. They asked us to withdraw yesterday. When I talked to Eastern Relay, he said you talk to you when we do it. My order is to We disperse cannot the withdraw all crowd the time, Mr. President. without shooting them. No, hold on. You disperse the crowd without shooting them. Kita nyo? Yung masyadong pinasasama si Marcos, kaya lang nagtagumpay ang EDSA revolution na yan Hindi pumayag si Marcos sa gusto ni Ber na bombahin na yung mga nandun kung kagaya ni Assad yan si Marcos, maraming mamamatay sa EDSA. Kasi yun ang gusto ni Ber na bombahin na yung mga nagre-revolusyon doon sa EDSA. Sabi ni Marcos, no. Sabi niya, maximum tolerance. Hanggang nung
pumunta na yung Amerikano, sinong Amerikano yung sinundo siya sa Malacanang, sabi, dadalhin daw siya sa Paway, sa Ilocos Norte, yung pala, dadalhin siya sa Hawaii. Pagkatunog, Paway at Hawaii. Yun ang hindi nalalaman ng mga tao ngayon, ng mga bata-bata pa, na para bang si Marcos napakasama na. Hindi totoong napakasama ni Marcos, mga kapatid. Yung nagpapasama, yung mga hindi nakakaintindi ng nangyari. Parang si Erap. Si Erap, bago naalis sa pwesto, nakausap ko. 2 gabi bago siya umalis sa pwesto, nagkausap kami ni Erap. Humihingi siya sa akin ng tulong kung ano raw ba magagawa kong tulong sa kanya. Pinatawag niya ako sa bahay niya doon sa San Juan. Nag-usap kami. Nakita ko ang gusto ni Erap, ipagtanggol yung mahihirap. Ayaw niyang pumayag na tumaas ang tubig at ang kuryente. Yung mga kalaban niya gusto dagdagan ng taas ng tubig at kuryente. Hindi siya pumayag. Nagalit sa kanya yung mayayaman. Ayon, pinagkaisa-isahan siya. Kausap ko siya. Mahigit kaming 3 oras dun sa bahay niya. May mga ipinanood pa siya sa aking mga video na mga pinupugutan ng ulo dun sa Mindanao. Sinabi niya sa akin yung mga frustration niyang nakita sa mga taong malulupit. Kaya, nung magkatapos na kami mag-usap, kasama namin si Fernando po, pagkaraan ng ilang araw, nabalita, nag-e-EDSA na naman uli. Ang ginawa ni Erap, umalis na lang sa Malacanang. Iniiwan niya na yung kanyang poder para wag na lang dumanak ang dugo. O sasabihin niyo ba ngayon, masama si Erap? Para rin si Marcos. Hindi naman masama si Marcos na kagaya ng kasinsama nung iniisip nung iba na marami kang pinapatay. Bakit? Alam mo ba si Marcos ang pumatay? Meron siyang mga general Kasama nga si si Enrile ron Kasama nga si Ramos dun Sa mga general na yun Hindi naman si Marcos ang kumakalabit ng barila. Sino ba ang mga immediate superior ng mga sundalo? Kung totoo may mga namatay sa panahon ng martial law, isisisi mo ba lahat kay Marcos? Meron nang di alam si Marcos ang nangyayari Bakit? Yung pinsan ko kasi nasa Malacanang. Dumating yung balita na napatay daw si Aquino, si Ninoy. Umiinom ng kape si Marcos, ayon dun sa kwento nung pinsan kong buo, si Noel Soriano, presidente ng UP yung pinsang buo ko. Ang kwento niya sa akin, nung mabalitaan ni Marcos na napatay si Ninoy sa airport, umiinom ng kape si Marcos, ibinalibag yung kanyang yung kape niya. Sino may gawa nun? Sabi raw ni Marcos. Lumalabas, hindi siya. Kita nyo mga kapatid? Kaya huwag tayong hatol ng hatol, hintayin na lang natin sa paghukom. Sino ba talaga pumatay kay Marcos? Sabi nung iba, si Imelda raw. Ba't naman papatay mahal na mahal ni Imelda si Marcos? Bangkay na nga, hinahalikan pa Naku naman kayo, mapaniwalain kayo. Kaya kayo naniwala kay Alan Bantilo dahil dyan sa mga chismis Huwag kayo basta naniniwala. Mas maniwala kayo sa Diyos. Tiwala tayo sa Diyos, huwag tayo sa tao maglagak ng tiwala. 17:5 Nerenias, sumpain ng tao na tumitiwala sa tao. Mas maniwala kayo sa Diyos kaysa kay kapatid na Soriano, kaysa kay kapatid na Daniel, kaysa kay kapatid na Dani, kaysa sa sino man sa amin. Ang paniwalaan nyo ang salita ng Diyos at yung salita ng Diyos ang magliligtas sa ating lahat. Naintindihan nyo mga kapatid? Amen. Sabi ng Diyos, kung hinahatulan tayo ng ating puso, lalong dakila ang Diyos kaysa sa ating puso, nalalaman niya lahat ng bagay. Wala tayong karapatang humatol sa iba, wala rin tayong karapatang humatol sa ating sarili.
ilagay natin sa kamay ng Diyos ang paghatol. Sabi niya, ako ang gaganti. Ako ang hahatol. Wag mo angkinin yung trabaho ng Diyos. Ganon din naman, wag nating hatulan yung ating kapwa. Alam nyo, sa paghuhukom, pagbalik ni Kristo, malalaman na natin kung sino pumatay kay Marcos. Kung sino pumatay kay Ninoy. Ang dahil na kasing nag-imbestiga eh. Hanggang ngayon, walang malaman kung sino pumatay kay Ninoy eh. Kung sino nagpapatay. Ako, meron akong kapirasong alam. Kaya lang, di ko sasabihin. Pag pinilit ako, hindi ko rin sasabihin. Kasi masama yun eh. Baka mapag-initan pa tayo eh. Delikado yung panahon natin. Pero kayo basta naniniwala kung kani-kanino, mga kapatid. Ano ang punto ko? Bakit ko sinasabi ito, mga kapatid? Para wag tayong malulong sa kasalanan, maniwala tayo sa Diyos na siya ang nagpapatawad, siya ang umaaring ganap, walang iba. Siya ang pwedeng mag-aring ganap, siya ang pwedeng umabsuelto, siya rin ang pwedeng kumundina o humatol. Para wag tayong malulong sa kasalanan, kung may nagawa tayong mali, magtanong tayo sa Diyos. Wag nating hatulan ang ating sarili. Diyos, may pag-asa pa po ba ako? Ang nagawa ko pong kasalanan, ganito. Kanino ka sasangguni? Kanino ka magtatanong? Kay Madam Elsa? O kay Madam... Sino yung isang Madam, Brad Roland? Si Madam Auring po, Brad Eli. Kanino ka magtatanong? Kay Madam Auring? Nagkasala ka? O kay Madam Elsa? O magtatanong ka ba doon sa biyena ni kapatid na Dani? Alam nyo kasi mga kapatid, yung biyena ni kapatid na Dani, manghuhula yun sa Quiapo. Papakita mo lang yung kamay mo, sasabihin sa'yo kung ano ulam mo kahapon. Dani, no? Opo, kapatid na Eli. Isa po siya sa mga unang manghuhula sa Quiapo, sa Plaza Miranda. Tanong mo sa kanya kung ano kulay ng mapapangasawa mo. Titingnan niya kamay mo. Sasabihin niya sa'yo, nakikita ko rito. Ang kulay ng mapapangasawa mo, kulay berde. Ganon yon. Yung biyena ni kapatid na Dani, nanay ni Sis Baby. Patay na ba siya, Brad Dani? Opo, pinagpahinga na po siya. Namatay po siya, dati po siya. Mabait na tao sana yon, nakapakinig sa akin. Opo. Naniniwala yun eh. Kaya lang, Brad Eli, hindi ko naman maiwan itong aking hanap buhay. Malakas ang kita ko, wala naman akong pagkakakitaan. At malakas ang kita niya sa hula-hula eh. Sisingil niya 100, 200, 250. Pagka mayaman, 500, makasampu kang mayaman, 5,000 yun. Yun ang hanap buhay ng biyena ni kapatid na Daning babae. Kaya lang di niya raw maiwasan, ayaw niyang umanib sa atin, kasi may mga anak siyang tinutulungan. Yun. Mga kapatid, ang masasabi ko sa inyo, pagka nagkasala tayo, huwag tayong pupunta kay Madam Oring. Ano pangalan ng biyenan mo, Brad Dani? Tuding po, Aling Tuding. Madam Tuding yun. Ano ka? Huwag kang pupunta kay Madam Tuding, kay Madam Oring, huwag kang pupunta kay Madam Elsa. Sumangguni ka sa Diyos. Diyos, may pag-asa pa po ba ako? No? 31 ng Isayas. Basahin natin, Sis Lou. Sa aba ng mga mapanghimagsik na mga anak, sabi ng Panginoon, na nagsisisangguni, ngunit hindi sa akin,
at nangag-aalay ng alay, ngunit hindi sa aking espiritu, upang makapagdagdag ng kasalanan sa kasalanan. Kaya dumadami ang kasalanan ng iba, ang sinasangguni, yung isip niya na impluensyado ni Satanas. O kaya ang sinasangguni, mga espiritong hindi sa Diyos. Sabi ng Diyos, sa aba ng mga mapanghimagsik na mga anak, sabi ng Panginoon, na nagsisisangguni hindi sa akin, hindi sa aking espiritu, upang makapagdagdag ng kasalanan sa kasalanan. Kaya yung mga espiritista, patong-patong ang kasalanan yan eh. Kasi sumasangguni sa mga espiritu yan eh. Sumasangguni pa sa patay ang mga pastor ng espiritista. Naku, huwag kayong aanib dyan. Kasuklam-suklam sa Diyos yan. Yang mga sumasangguni sa mga patay at sa kung ano-anong espiritu. Dapat sumangguni tayo sa Diyos. At ang pagsangguni sa Diyos, pagtunghay sa Kanyang salita. Basahin natin ang 9:9 ng unang Samuel. Nang una sa Israel, pagka ang isang lalaki ay mag-uusisa sa Diyos, ay ganito ang sinasabi, halika at tayo'y pumaroon sa tagakita. Sapagkat yaon ngang tinatawag na propeta ngayon ay tinatawag ng una na tagakita. Yun, kung sasangguni sila sa Diyos, uusisa sila sa Diyos, sasabihin nila, halika, punta tayo sa tagakita. Kasi yung tinatawag na propeta ngayon, tinatawag ng una, tagakita. Gusto mong sumangguni sa Diyos, kapatid, pumunta ka sa propeta o tagakita. Babasahin sa iyo ang salita ng Diyos. Panginoon, may pag-asa pa po ba ako? O wala na po ba akong pag-asa? Huwag kang mahiya, kapatid. Kahit ano yung nagawa mong kasalanan o kasamaan, lumapit ka sa mga ngaral. Makipagsangguni ka sa Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Pwede naman kitang pagtakpan. Hindi ko naman sasabihin kahit kanino. Halimbawa, kagaya nung isang kapatid na kausap ko, no? Meron siyang 7 anak. Malalaki na, may mga pamilya na mga anak niya. Pati yung bunso niya, meron ng pamilya. Ano siya, mga 60 taon siya. Nakausap ko, Bradeli, meron po akong ipagtatapat. Baka po hindi ako maligtas kung hindi ko ipagtatapat sa'yo. Sabi niya, ano yon kapatid? Bradeli, huwag mong sasabihin sa iba, ha? Opo. Kasi kung sumasangguni kayo sa akin, hindi ko naman pwedeng sabihin kahit kanino. Bawal ng Diyos yun sa akin. Sabi niya, ipagtatapat ko sa iyo, hindi alam ng asawa ko, Brad Eli, sabi niya. Ano yun? Kasi alam mo, bading ako. Hindi ba 7 anak mo? Oo. Lahat ng anak ko, kaya naging tao, naglasing ako. Sabi niya. Bakit ka ako? Kasi hindi ko naman talaga yung asawa ko, wala naman ako talaga ikang kahalayan dun eh. Nakakaramdam ako ng halay sa kapwa lalaki, sabi niya. Kaya lang, ayoko naman ikang masabihan akong bading, nag-asawa ako. Ngayon, nung pangasawa ko siya, nagkaanak kami dahil lasing ako. Ibig mo sabihin, kakuting magkakaanak ka, naglalasing ka muna. Oo, bago ako naanib sa iglesia, naglalasing ako kasi ayoko naman talaga nung asawa ko. Gusto ko lalaki, sabi niya. Kaya lang, Brad Eli, huwag mo sabihin sa asawa ko, ha, sabi niya.
Baka awayin ako. Sabi niya, hindi ko sasabihin ka ako. Hindi ko sasabihin sa asawa mo, sasabihin ko sa kapatiran. Para turuan ko ang kapatiran. Pero hindi ko sasabihin ang pangalan niya. So, sinasabi ko nga sa inyo, di ba totoo yun? Naliligalig siya kasi alam niya, hindi naman niya mahal yung asawa niya. Eh baka nagkakasalay ka ako, pinaniwala ko siyang mahal ko siya. Eh ang totoo yung mahal ko, yung nobyo ko. Kapwa niya lalaki yung daw ang mahal niya. Kasi bading nga siya. Ngayon, baka hindi ako maligtas, Bradeli. Eh ngayon nabautismuhan na ako. Gusto ko maging dapat sa Diyos. Pwede ba ako maging dapat kahit bading? Sabi ko. Sabi niya, pwede ba ako maging dapat kahit bading? Sabi ko sa kanya, kapatid, sabi ko, ingatan mo na lang yung lihim mo. At tutulungan kita ka kung mag-ingat. Di ko sasabihin kahit kanino. Pero sinasabi ko na nga ngayon sa inyo Hindi ko sinasabi kung sino siya. Kaya ako naman sinasabi para magturo ako sa inyo. Baka meron pang ganun Sabi ko, huwag ka lang gagawa ng masama. Sumunod ka lang sa utos. Total, matanda ka na. Sabi niya sa akin, talaga naman ngayon, Bradeli, matanda na ako. Wala na sa akin yun, sabi niya. Hindi ko na nararamdaman masyado yung halay, sabi niya. Gusto ko maglingkod sa Diyos. Sige ka ako, maglingkod kang maayos, magiging dapat ka sa Diyos. Pagtalikod niya, nakita ko tumutulo yung luha ng kapatid. Siguro parang naginhawahan siya na ipagtapat niya ang lihim na siya lang at ang Diyos ang may alam. Kaya lang dinamay niya ako ngayon. At ang burden nasa akin din na maingatan yung karangalan ng kapatid. Nakikita ko naman silang mag-asawa, sweet sila. Siguro, after all, things have been said and done, sabi niya kasi sa akin, sasabihin ko pa ba sa misis ko? Pag sinabi mo sa misis mo, malalaman pati ng mga anak mo. Naku, baka ako insultuhin ka na lang. Biyaan mo na, wag mo nang sabihin sa kanila. Total, di naman nila alam. Ayun. Yon. Alam nyo, yung lalaking sinasabi ko na yon, ang laki niya. Maskulado pa nga siya Hindi ka nga maghihinalang bading siya Maskulado na, may bigote pa. Pero, nasa Biblia naman yon. Ganyan ang ilan sa inyo, mga nagsasababae, mapakiapid sa kapwa lalaki, ganyan ang ilan sa inyo, ngunit inaring ganap na kayo. Sino ba umaaring ganap? Ang Diyos. Kailangan mo pa bang magpaliwanag sa Diyos? Humingi ka na lang ng tawad, maiintindihan na ng Diyos yon. Sumangguni ka lang. Huwag mong sarilinin. Sislus, Sumangguni ka lang, malalaman mo sa Diyos. Para matigil na yung ginagawa mong kasalanan, sumangguni ka sa Diyos. Yun ang payo ko sa inyo, mga kapatid. At ang Diyos laging naghihintay. Meron siyang salitang nasa Biblia na po pwede nating pagbatayan kung may pag-asa tayo, kung wala. Pero mas malaking may pag-asa ka kung ikaw ay magtitiwala sa Diyos. Naintindihan mo, Sis Luz, yun dapat gawin ng kapatid para wag siyang magpatuloy sa kasalanan? Opo, Brad Eli, ang kailangan talagang gawin ng kapatid kung may nagawang kasalanan ay sumangguni sa mangangaral para malaman kung ano po yung kasalanang nagawa. May patawad ba? Wala na bang patawad? Ano yung ipapayo sa kanya para malaman po niya
ang kanyang dapat na gawin. At yun nga po, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Hindi naman natin kailangang magpaliwanag ng magpaliwanag. Kung nakagawa tayo ng kasalanan, aminin lang naman natin yung kasalanan natin sa Diyos. At papatawarin naman po niya yon. Napakabait ng Diyos. Napakabuti po niya. Naintindihan niya lahat. Ang pinakamahalaga sa lahat, Sis Luz, Opo. meron tayong Kristo na Pangulo ng Iglesia ng Diyos na tagapagkalubag loob sa ating mga kasalanan. Amen. Amen. Opo. Sapat ang Kristo na sinampalatayanan natin at ating minamahal at pinaglilingkuran. Sapat ang Kristo para tayo absueltuhin ng Ama kung inaamin natin at iniiwan natin ang ating mga kasalanan. Amen. Huwag tayong paalipin sa kasalanan, mga kapatid. Huwag kang paalipin sa sigarilyo. Huwag kang paalipin sa alak, sa bisyo. Huwag kang paalipin. Kaya mo yan sa tulong ni Kristo. Ngunit kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kung kasama natin si Kristo, maaari nating magawa ang ipinagagawa sa atin ng Ama. Yan ang ating napag-aralan ngayon, mga kapatid. Sana makapag-iwan sa atin ito ng aral na ating magugunita para manatili ang ating pag-asa sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Tandaan nyo, ang Diyos ay mahabagin, banayad sa pagkagalit, sagana sa kagandahang loob, mapagbiyaya at puspos ng kahabagan. Ganyan ang ating nakilalang Diyos sa Biblia. Kaawa-nawa tayo ng Diyos, mga kapatid. Hanggang dyan tayo nagtatapos. Manikluhod tayo, mga kapatid. Bibigyan natin ng komento ang napanood nating video. Ito ay malayang komento lamang at hindi upang magmarunong. Ang bibigyan natin ng komento ay ang nasusulat sa Roma Kapitulo 2, versikulo 15 tungkol sa pagkokontrahan ng puso at isipan. Dapat muna nating malaman kung kanino ito pinatutungkulan. At malinaw naman na ang pinatutungkulan ay ang mga sumasampalotayang mga hentil na nasa Roma, na nilagyan na ng mga kautusan sa kanilang mga puso. Ang ibig sabihin, nasa puso na nila si Kristo. At ang kaya lamang pasukin ni Satanas ay ang mga isip nila. Pero nadadaig nila ito dahil nasa puso na nila si Kristo. Pero sa iba, ang mga nasa puso nila ay si Satanas. At madali nang manipulahin ni Satanas pati ang pag-iisip ng mga tao. May mga tao na masasama ang budhi. Dahil masama ang budhi o ang puso ng tao, na isasagawa na nila ang mga masasamang gawa mula sa kanilang mga puso. Sa puso muna nag-uumpisa ang kasamaan at pumapasok na sa kanilang mga isipan at isasagawa na nila ang kanilang kasamaan. Kung nagustuhan ninyo ang napanood ninyong video, please like, share, and comment. At maraming salamat sa inyong suporta upang manatiling buhay ang aking channel. Maraming salamat sa panonood.